Welcome mga papa. Ito po si Ingo. Kasama pa rin natin si Tristan Ting ng Konichi Mates. Yan, welcome ulit sa isa na namang episode ng Tatayhood. Tsaka nga, yung Konichi Mates, pakinggan niyo yan ha. Every Friday ang release niya ng Konichi Mates. Every Friday ba? Akala ko to yung weekends. Pero ito Tristan, maganda tong episode na to kasi ito yung continuation ng episode natin, yung last week episode natin na masama ba akong anak? Oh, yung letter sender natin. Kasi habang binabasa natin yung letter sender, ako nakarelate ako doon dahil nga sa mga nagaganap. Dahil masama kang anak, yun ba? Hindi naman. Dahil nga doon sa nangyayari sa aking ina. Pero ano ba? Tsaka ikaw, 'di ba, meron kang shinare dati na ay oo. 'Yon. Ito nga. So kaya namin naisip na pag-usapan ng episode na 'to. Kasi nga ito lang siguro yung magiging tanong ko sa umpisa nitong episode na 'to. Masama ka bang anak kung ilalagay mo yung mga magulang mo sa aged care? Or kung kunyari ikaw mismo o ikaw yung asawa mo, masama ka ba, tingin mo masama ka ba kung ilalagay mo sa aged care yung asawa mo o yung anak mo? Ako sa tingin ko depende sa capacity nyo na mag-alaga. Kasi for example, may mga times na kaya ako or tayo nag-go-work tayo. Kasi tapos kunyari meron tayong kasi siguro i-relate ko na lang sa nanay ko. So para magkaroon ng context, yung nanay ko may dementia. So nasa early stages pa naman siya. So merong possibility na mag-elope siya. Hindi magtanan na. As in, tumakbo or gumala or lumabas ng bahay. Meron siyang possibility pero hindi pa naman nangyayari. So, yun yung mga possibilities na pwedeng ma-prevent kung may nakabantay sa kanya na all the time. Kaso lang, sa sitwasyon ko, meron akong anak na may special needs din. I mean, may anak ako may special needs, may autism, tapos nag-work pa rin naman ako. So sa akin, parang mahirap yun. Mahirap ma-maintain yung sense of, kumbaga, hindi ko ma-secure yung safety din ng nanay ko. Tama. Kasi ito, bago ako magsalita pa pala. Kasi dalawang arc to . Ito yung arc A pa lang to . Yung kung ilalagay mo yung magulang mo sa aged care or ilalagay ka sa aged care. Pero matayang arc B mamaya. So, ito actually babasahin ko lang yung nag-comment dito sa Instagram. Sa mga nakikinig, kung hindi nyo pa kami fina-follow sa Instagram or sa Facebook, i-follow nyo kami kasi nilalive na namin to para makasama kayo sa discussion ng mga episodes namin. So ito, nag-comment si Boss U11128. Ako dati, okay sa akin yun kasi sobrang busy ako sa work. Then dumating yung time na nag-dialysis ang nanay ko. Doon ko na-realize na hanggang dulo, gusto ko kasama ko ang nanay ko. Oh, yun ang kanyang opinion . Pero ako kasi, sa akin kasi kung sa point of view ko lang, kung ilalagay ko yung, kasi sa kultura nating mga Pilipino, medyo parang very frowned upon yan. Yun. Frowned upon siya na parang, ba't mo ilalagay yung magulang mo sa sa aged care? Foster care, oo. Ibang tao yung mag-aalaga. Kawawa sa people, naman.
Sabihin pa sa lang kamag-anak mo, napaka-ingrata nyo. Yun, Nilagyan yan. kayo ng And magulang normally, nyo. yung mga kamag-anak natin yung magsasabi. Pero yung mga kamag-anak natin na yan, sila rin yung mga tao na hindi rin naman mag-aalaga dun sa nanay or sa tatay mo eh. Oo, Pero sila kahit yung na maraming kapatid opinion. nila. Oo. Na sasabihin, ako, kawawa naman yung tatay mo, kawawa naman yung nanay mo, nilagay mo sa ano, hindi mo naman alam kung kung maayos yung pag-alaga diyan, blah blah blah, ganito ganito. Sorry, blah blah blah, yada yada yada. Okay, sinabi ko na yun na. Sino ba yung Kot nagagalit? Kasi may nagagalit na sabi ko oo. blah blah blah. Eh. So, Kota ka na. kota na ako. So, sa akin, madalas kasi yun lang yung naisip natin na baka hindi inaalagaan ng maayos. Kasi sa Hmm. tingin ko yung mga ganyan, yung mga aged care, mas naaalagaan sila diyan eh. Tapos may Kasi activity sila, may tapos facilities hindi talaga sila, eh. nagpapakita ng inis yung mga tao na Oo. kasi ito kasi na-witness ko, yung nanay ko, nag-alaga siya sa lola ko eh. Yung lola ko, gulay na. Hmm. So every time na uuwi yung nanay ko galing sa trabaho before, pag uwi niya, aabutan niya, tae ng matanda sa diaper. Palitan niya yung lola ko ng diaper. Tapos siya, yung parang nagkakaroon siya ng resentment. Na hindi Yun yung naman nanay ibig mo? sabihin, yung nanay ko, Okay. nagkakaroon siya ng resentment. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi niya mahal yung nanay niya. Parang ang Oo. lang din, syempre is, pagod ka na sa trabaho eh, tapos pag uwi mo, yun yung gagawin mo. Tapos hindi ka naman expert para gawin yung mga bagay na yan. So ang nangyayari, hindi rin naaalagaan ng maayos yung matanda. Tapos ikaw din, added pressure yun. Siguro kasi hindi lang din namin magawa na ilagay siya sa aged care or kumuha ng mag-aalaga na talagang nurse. Oo. Kasi wala naman kaming pera eh. Pero Hmm. given na may pera, malamang baka nag-ano rin kami nun, baka kumuha kami yung talagang totoong nurse or yung talagang mag-aalaga para alam mong yung tamang care yung makukuha nung magulang mo. At saka karamihan eto, katulad nga, kaya nga sinabi ko din kanina na depende sa sitwasyon nyo or kung may capacity ba kayo mag-alaga ng matanda or mag-alaga ng matanda. Kasi yung mga aged care na yun or home for the aged, sa malamang may mga trained staff sila, tapos mababantayan din yung gamot nila, and sa malamang naka-speed dial or accessible yung accessible yung doktor or meron silang in-house na Totoo. doctor yon. Tapos ito din dun sa experience namin magkakapatid, dun sa 1 year na nagstay yung mom namin dito sa Pilipinas, nagkaroon ng caretaker burnout, parang ganun yung kapatid ko, na na-stress siya, nagkakaroon siya ng PTSD. Kaya siya nagkakaroon ng PTSD kasi pag hindi niya kasi alam or hindi na din namin alam kung ano ba yung temperament ng nanay namin pag nag-interact sa amin, na hindi namin alam kung okay ba siya, kung madali ba namin makakausap or galit ba siya. So parang talaga, sobrang random. Pero mostly 60% of the time galit siya. Di ba dati nga yung yung inaway niya yung katulong nung yung Oo, katulong akala talaga namin mawawalan kami maglalaba. Isip ko, bibili ba ako ng washing machine? Bibili naman Tapos ako ng di ba washing sabi mo pa dati, meron kang sinabing term dati na gusto mong sagutin yung nanay mo eh. Pero sabi mo nga, hindi naman niya matatandaan to. Oo, So, yung tinanong ako na kung naging mabuti ba siyang ina. ayun. Pucha. Pero magbabasa lang ulit ako ng mga comments Sige. ha. Ito si Julius PC. Sabi niya, sa tingin ko it depends on the situation, time and resources. Tama.
kung sino pa yung walang ambag, kaiingay. Tapos ito, si Daddy Hubby ng Dubai _Josh. Yung kultura at pananaw ng Pinoy, sa bagay na ito, toxic eh. Pero yung gantong usapan, dapat i-weigh ang situation. Tama. Tama naman. Pero ito, Ingo, ibabalik na rin natin ngayon. Gagawin natin. Kunyari, kasi ito lagi ko tong tinatanong sa sarili ko eh. Kasi syempre, nandito ako sa Australia. Dito, pag matatanda, laging nilalagay ito sa yung matatanda, hindi nakatira dun sa mga anak, hindi inaalagaan ng mga anak. And syempre, yung mga anak ko, dito na lumaki eh. Inaano ko yung sarili ko, siniset ko yung expectations ko sa sarili ko na pagtanda ko, hindi ako aalagaan ng mga anak ko. Malamang nasa ko, yun nga, sa retirement village. Retirement village yung tawag eh, dito. So, malamang naisip ko, malamang doon ako mapupunta, retirement village. Sinabi ko rin yun sa kapatid ko eh. Ang sabi naman sa akin ng kapatid ko, di umuwi ka na lang ng Pilipinas. Dito sa Pilipinas, pwede ka namang may babayaran ka lang para magugas ng puwet mo. Marami dito, babayaran mo lang kung may pera ka naman. Ako naman, ang naisip ko naman nun, kung kung nandito naman ako sa retirement village, pwede akong dalawin ng mga anak ko. Parang may yung healthcare naman dito, okay naman. Iniisip ko lang kung ano yung mararamdaman ko. Kasi syempre, kahit na ine-expect ko yan, meron pa rin akong mararamdaman na na grabe, iniwan ako ng mga anak ko. Or mararamdaman ko na nawalan ako ng control or nalayo ako sa mga anak ko. So, yun yung mga parang naglalaro sa isip ko na pwede kong maramdaman pag dinala na ako sa aged care. Pero bago ako mag-react sa sinabi mo, basahin ko muna tong comment ni Pedro. Yung mga kamag-anak yung magaling magsalita pero wala naman pag naglilinis ng dumi. At sinabi din ni Jupiter Phoenix Tuazon, dito sa New Zealand, normal lang nadalhin sila sa aged care kasi mas natutukan ng mga nurse at doktor. Sa Pilipinas naman, mapapasama ka pa pag dinala mo sa aged care. Culture kasi sa Pilipinas, minsan wala sa lugar. At sabi ni Mark Aris Montero, good evening mga katatay, watching from Mariveles, Bataan. At yun. ikaw na. Ayan, sige, si Neil. Ay, ikaw. Si Neil, ito, mga factors dyan would be yung financial capabilities at yung kakayahan ng mga pwedeng mag-alaga na mga kapamilya. Ayun. So, pero ikaw, Ingo, paano ikaw sa case mo? Paano yung mararamdaman mo? Kunyari, si Sven, sinabi ni Sven, tarantado tong tatay ko, sinasampal ako nito eh. Dahil autistic ako. Lalagay kita ngayon sa aged care. Basta ang condition ko, dadaling ko yung computer ko. Okay lang sa akin. Bigyan mo kasi yun nga eh. So, go. Sorry. Bigyan mo ako ng computer tsaka internet. Okay na ako. Okay na. Tsaka yun nga, isa pang point ko rin kasi is, kung sa akin naman din kasi, kung dadalhin ako sa aged care, kampante yung loob ko na hindi ako magiging pabigat sa mga anak ko. Kasi tayo namang mga magulang, ayaw naman nating maging pabigat sa mga anak natin eh. And correct me if I'm wrong sa mga nakikinig tayo kasi naranasan natin tayo yung generation na naranasan natin na mga breadwinner tayo, nagsusupport tayo sa mga magulang, nag-aalaga tayo ng mga magulang, na which is great and good, na parang well and good. Pero minsan nagkakaroon tayo ng resentment na parang ano ba tong magulang ko, hindi nila pinagplanuhan yung future nila, wala silang ginawa, na parang hindi mo naman sila pwedeng sisihin, di ba? Pero ginagawa natin yung best natin para alagaan sila. Nako, may kakilala akong ganyan na ganyan na parang hindi nila pinagplanuhan yung kinabukasan.
Pero, in fairness naman doon sa tropa ko na yun, nag-vent out lang siya dahil yun nga, masama yung loob niya. Pero at the end of the day, yung walang kamatayang, magulang mo pa rin yan na phrase. Na magulang mo pa rin yan. Hindi mo dapat iniiwanan yan. Yun nga eh. Kasi, eto meron akong tita, ganun yung tita tsaka mga pinsan. Shoutout pala kay Dale tsaka kay Chi dyan sa Netherlands. Tama ba? Chi ba yung pangalan? Basta ano mo na lang. Correct nyo na lang ako, Dale, kung tama yung pangalan ng girlfriend mo. Pero si Dale tsaka si Chi nasa Netherlands. Baka ibang girlfriend yung nasabi ko eh. Pero sila yung kasama sa Netherlands. Yun nga, sila nilagay nila sa, yung parents nila sa yung tatay nila kasi may dementia na. Nilagay nila sa aged care sa Pilipinas. Kakwentuhan ko rin yung tita ko doon na parang umiiyak yung tita ko. Sabi niya, may mga ibang tao parang ginajudge nila ako na sinasabi, kawawa naman, iniwan mo doon. Kasi ikaw, punta ka ng Amerika. Giniguilt trip siya. Parang ako, sinabi ko, tita, hindi, wala silang karapatang sabihin yan kasi hindi naman sila yung nag-aalaga and ikaw mismo, matanda ka na. Ikaw, alam mo, ikaw mismo nahihirapan ka ng alagaan mo yung sarili mo eh. Tapos mag-aalaga ka ng isa pang matanda. Na parang ilang taon nang nangyayari yan na ganyan yung buhay mo. Na parang sabi ko nga sa kanya, parang mas maganda, you live your own life. Ngayon naman, bigyan mo naman ngayon unahin mo naman yung sarili mo sa pagkakataon na to. So sabi nga niya, oo nga, Tristan, ganito. Na parang, sa mga ibang yung mga iba kasi parang, parang hinuhusgahan eh. Kaya nga ako sabi ko kay Luis sinabi ko kay Luis na, kunyari ako, nagkaroon ako ng dementia or parang, yung para na akong yung wala na ako sa sarili. Ilagay niya ako sa, hindi ko mamasamain yun na ilagay niya ako sa aged care. Or kumbaga, ipatapon niya ako kung saan or kung, I don't know, kung ano man. Kasi, ayoko ring maging pabigat sa kanya and ayoko ring maging pabigat sa mga anak namin. Na parang hindi siya, ipapasok na ba natin dito yung second arc, Ingo? Pero bago natin ipasok yung sa second arc, sige. Ipasok ko muna to si JRC Amagon. Sabi dito Kamangon. At si Nudo ng Brisbane. Kapitbahay ko yan, pare. Kapitbahay mo ba to? O ikaw na magbasa nung kanyang Ako na magbabasa. Ito, shoutout sa iyo, Nudo, JR, Kamangon. Sandwich generation kasi tayo. Nag-raise ng family at the same time, nag-aalaga ng magulang. Tama. Kakasabi ko nga lang yan. Tapos ito, sabi niya, sa akin, di na ako need alagaan ng mga kids ko. Papabigat lang ako sa kanila. Maghahanda lang for retirement tapos kami na lang ni Mrs. ang bahala. Tapos ito, si Julius PC, dito sa Taiwan, pinapaalagaan ang mga elderlies. Mostly ill sa mga hired caregivers, house helpers from Southeast Asian countries. Yan yung mga galing sa Pilipinas. Maraming galing. Mga caregiver, galing sa Pilipinas yan. Sige, pasok mo na ang arc. Arc number 2 natin. Kasi, Ingo, ito yung kanina pinag-uusapan natin. Sabi mo, kung may cancer ka, anong gagawin mo? Kasi ito kaya ako din na-mention din dito kay Tristan. Kasi nakita ko may sort of similarity between yung magulang mo ipapasok mo sa age sa daycare. Basta daycare ng mga matatanda at home for the aged. Home for the aged. Tsaka yung kapag magpapatreat ka ng cancer. Kasi kapag pinunta mo sa home for the aged yung mga gulang mo, ikaw nagde-decide para sa sarili nilang welfare. Kasi, siyempre, hindi din nila kayang alagaan sarili nila and for whatever reason, hindi mo din kayang maalagaan yung magulang mo. Dito din man sa cancer,
is parang iisipin mo din yung mga yung mga risk tsaka benefit whether or not na magpapa-treat ka. Kasi siyempre, kapag magpapa-treat ka, edi may financial impact yon. And most importantly, yung quality of life mo during the recovery. Like for example, yung tatay ko na-diagnose siya ng ng prostate cancer. So malamang-lamang pag tinanggal yung prostate niya, unang mapupunta sa langit yung betlog niya bago siya. Gago. Pero yon. At least so pagdating doon, yun yung actually hindi pa namin na pagdedesisyonan kami magkakapatid na whether or not ipapauwiin ba yung parents namin dito sa Pilipinas tapos kami mag-aalaga or doon na muna sila sa kung saan sila ngayon dahil mas accessible yung Healthcare dun, mas okay. Mas okay so far. Tsaka mas accessible din yung mga dapat nilang puntahan like hospitals. Yun. Pero ito kasi kunyari ito, pero napag-isip-isip ko lang kunyari yan, sabihin natin cancer. Kasi meron akong, may tita ako ganyan, nagkaroon siya ng cancer. Kasi hindi na siya nagpa-treat. Anong klaseng cancer yan? Breast cancer. Okay. Hindi siya nagpa-treat. Tapos maliliit pa yung mga anak niya. Kumbaga bata, mga teenager siguro yung mga anak niya. Hindi siya nagpa-treat, tapos namatay siya. Iyan ako lang i-interrupt lang kita dyan, Tristan. Tapos, buhay pa ba asawa niya or hindi na rin, patay na rin yung asawa niya noon. Tapos ginawa niya, hindi siya nagpa-treat. Oo, parang a few years before na noon, parang siguro 5 years before noon, yung asawa niya namatay sa bangungot. Tapos siya, after 5 years, nagkaroon naman siya ng breast cancer. Yung mga anak niya parang siguro mga 10 years old, ganyan, teenager. Napakabata pa. Hindi na siya nagpa-treat. So, namatay siya. Kunyari, naiwan yung mga anak niya. Ako kasi, kunyari, at this point in time na, kunyari, nagkaroon ako ng sakit, definitely ako lalaban ako. Kasi hindi ko papabayaan na, hindi ko pipiliin na hindi ako magpapatreat kasi dahil quote-unquote, magiging pabigat ako sa mga anak ko, magiging pabigat ako sa pamilya ko. Pero ang sa akin kasi, pwedeng kasing medyo selfish yung reasoning ko na, kasi gusto ko pang makasama yung pamilya ko ng matagal Ayokong mag-give up para sa pamilya ko. And siguro gagawin ko yung lahat para maka-survive. Yun yung pero yun nga, kung tipong matanda na ako, baka kung meron dito ng mga suicide facility, pupunta na lang ako doon meron dyan? Kasi alam ko okay na yung mga, hindi ko alam kung meron dito Okay. Naging excited bigla ako, no? Kasi kung lalo na kung alam kong set na yung buhay ng mga anak ko, ang mangyayari is mahihirapan lang yung misis ko. Yun, pipiliin ko na wag nang magpa-treat. Hindi ko na gagawin. Si AIDS ganun yung ginawa ng tatay Hindi na nagpa-treat patay na din yung pero maganda to pag gines natin si AIDS, ikwento. AIDS, shout out sa iyo ulit, AIDS. Igigess ka namin ulit kasi maganda yung kwento nung sa tatay niya. So, yun sa point mo, Tristan, naalala ko tuloy yung kakilala ko. Pinapagalitan yung tatay niya ng nanay niya pag kumakain ng marami. Kasi sinasabi na, kumakain ka na naman ng marami. Siguraduhin mo, pag inatake ka sa puso, patay ka na kaagad. Ang problema niyan, pag nabuhay ka pa, baka mamaya baldado ka pa. Tapos, maging pabigat ka lang sa yun yung yun yung feeling ko similar dun sa nafe-feel mo na medyo brutal. Pero yun, na for us naman as parents, kung wala naman tayong mga sakit, isa din sa mga pwede natin iregalo sa ating mga loved ones is, Jovic Lamon, thanks for following.
isa sa mga pwede nating iregalo sa mga loved ones natin ay huwag tayo maging pabigat sa pamamagitan ng pagiging yung na-stroke ka tapos naging gulay ka na pwede mo Oo. namang na pwede mo naman na preventable naman siya to begin with. Yun. Tama, totoo, tama. Kaya actually, kaya nga tinatry ko ng maging healthy eh. Kasi nga, Yung ba pwede kasi yun? yun ang mangyari sa akin eh. Na maging gulay ako, maging pabigat ako sa mga anak ko. Na Oo. kung kunyari, kung ganung case naman na yung magiging gulay ka, pipiliin ko na lang na ma-deads na lang ako. Kasi ang hirap din eh. Ikaw na yung nahihirapan. Sipin mo, makating betlog mo, hindi mo na makakamot. Kasi hindi ka makagalaw eh. So, pero yun kung terminal ka na, terminally ill na, siguro yun, pwedeng ganun yung ano. Tama ba yung ano naman natin, di ba, yung ARC B? Baka kasi naguguluhan yung mga nakikinig eh. Oo, na-introduce naman natin yung second arc. Pero Comment. Ay, sorry, go. Ay, sige, ikaw muna. Basahin mo na yung comment. Basahin ko lang itong comment. Si Carl Joseph, good day sa inyo mga tatay, watching from Abu Dhabi, UAE. Tapos ito, si Pedro, sinabi ko rin sa misis ko na na kung magkakasakit man ako, wag na akong ipagamot o pahabain ang buhay ko kaysa pahirapan sila. Ito si Jupiter, basta mga katatay, everyday is a blessing. Oy, Jupiter, halatang-halata, nakikinig ka kay OG Diaz. Kasi yun yung closing nila, OG Diaz. Ay ba yung closing nila? Every gising is a blessing. Pero tawag doon, kaka-check ko lang, legal ang euthanasia sa Australia. Talaga? So baka meron nga dito nung mga suicide facility. Yung iba kasi mga matatanda na yung parang wala nang pamilya, wala na nang gagawin, ayoko na maging pabigat sa mga anak ko. Doon na sila pupunta. Parang naka-schedule kung kailan sila mamamatay. Parang gano'n. Oo. Ang tawag sa kanila is voluntary assisted dying. Yun. May gano'n. Ganun sila. Yung iba naman sa Amerika, alam ko hospice yung tawag eh. Ayun yung sa mga matatanda, mga hospice. Yung nanay ni Louie, ganun eh. Nagtatrabaho as hospice. Yung sinasabi nila naghuhugas ng mga puwet. Oo nga. Oo. Pero yun hindi ko din sure kung kailan ba magandang isingit sa mga conversation with your family. Yung kailan ba pwedeng ipalipat yung mga ari-arian sa amin? Ako kasi, Ingo, hindi namin problema yan dahil wala kaming mga ari-arian. So, ikaw, tingin ko, ako hindi ko alam kasi yun nga, wala eh. Hindi, bibigay ko palang example speaking of yun nga sa mga magulang. Isisingit ko lang din yung wala ka ng choice. Eto, naramdaman ko yung tatay ko nitong recently kasi alam naman nung mga long time listeners natin na yung tatay ko, mag-isa lang siya sa bahay kasi gusto niya my way or the highway eh. So, tsaka strong independent man siya. Oo, strong independent man siya eh, kala niya eh. Nakakailang aksidente na siya tapos nalaman namin bulag na pala yung isang mata niya. Ginawa namin, nag-agree kami. No? May tumor pa siya. Hindi naman tumor. Nagkaroon lang siya ng namamagalang yung betlog niya. So, nakailang ospital na din. Tapos nadadapa siya. Kasi nga, feeling niya kasi strong pa siya eh. Pero yun nga, nag-decide kami, nung huling uwi ko, nag-decide kami nung mga kapatid ko na, i-give up na natin yung bahay natin sa Tandang Sora. Tanggalin na natin doon si Papa. Tapos doon na siya sa kapatid ko titira. Naramdaman ko yun na parang yung tatay ko, nung nandun kami, na parang naramdaman niya yung kawalan ng control. Na parang kulang na lang nga buhatin niya yung buong bahay. Gusto niya dalhin yung buong bahay eh. Nasabi ko, hindi, tapon na to. Kasi hindi ako pumapasok doon sa loob ng bahay namin na yun kasi doon namatay yung nanay ko eh.
Tuwing pumapasok ako doon, nagkakaroon ako ng trauma? Yung, hindi trauma eh. Yung parang pakiramdam ko magbe-breakdown ako tuwing pumapasok ako sa loob. Okay. So, for the past 10 years, kasi 10 years nang patay yung nanay ko eh. Or 11 years, hindi ako pumapasok doon. Tuwing umuwi ako sa Pilipinas, nandun lang ako sa labas. Ay, Nandun ganun? lang ako sa garahe. Hindi ako pumapasok sa loob. Lahat kami ganun. Parang, for the past 11 years, papasok ako doon. Nung pumasok ako doon, naiyak lang ako eh. Na parang, nahihirapan akong pumasok. Hindi ko kaya. So, hanggang doon lang ako ang pinaka napasok ko lang doon yung Dirty Kitchen. Nung nakita yung Dirty Kitchen, syempre nalungkot na naman ako. Di wala. So, fast forward, nung ililipat namin yung tatay ko, tinulungan ko rin kasi na maglipat, naghakot ng mga gamit. So, umakit ako doon sa second floor. After pagod ka. After 11 years kaya pagod na pagod umakit sa second floor, tangina. I mean, kaya pala pagod na pagod kang nung pag-uwi mo dito dyan sa Australia, parang napagod ka galing sa Pilipinas. After 11 years, umakit ka after sa second 11 floor. years, doon lang ulit ako nakakit sa second floor. Nakapasok talaga sa loob ng bahay. Puta, parang hindi ko na-realize na talagang hindi na kaya ng tatay ko mag-isa. Kasi, sobrang dumi ng bahay. As in, caveman life. Na parang talagang hindi na niya na nakikita na sobrang gulo ng bahay. Binabahin ka ba? Nababahin ka na ba sa alikabok? Tsaka yung parang sobrang daming alikabok yung nangangati ka na. Okay. Kaya naisip ko, tangina kaya nagkakasakit si Papa. Kasi hindi niya na nakikita na sobrang dumi na pala dito. Hindi na rin niya na gagawang ayusin lahat dito kasi matanda na siya eh. Pero nire-refuse pa rin niya yun na hindi ako alis. Yung nung namatay yung kuya ko nga, doon lang na sabi, hindi pa, lipat ka na. Ito na yung pagkakataon, dapat lumipat ka na kasi ganito. So, yun, pumayag naman siya eventually. Pero, yun nga, pa rin eh. Iniisip ko tuloy, kung ako yun, ano kaya mararamdaman ko? Sorry, ini-imagine ko yung tatay mo na nakahawak sa gate nyo habang hinihila nyo siya papasok ng ng sasakyan. So, yun. Tsaka ito pala. Speaking of hindi ko alam kung ano ma-feel ko eh. Yung parang, kasi syempre gusto mo meron kang independence eh. Pero at the same time, pucha, parang hindi talaga eh. Hindi ko na kaya eh. So, ewan, feeling ko ako malulungkot din ako eh. Yung tatay ko hindi yung nagpapakita ng maski anong emosyon eh. So, pero feeling ko nalungkot yun. Yun yung parang malulungkot lack of control yun. Dalawa yung change na nangyari sa kanya eh. Nawalan siya na anak tapos lilipat siya sa panibagong bahay. Yun. Malulungkot yun. Ang naging worry lang din naman kasi namin nun, yung mag-isa siya doon tapos yun nga namatayan kami, 'di ba? So, mag-isa siya, wala siyang kausap, walang kinakaaliwan. So, maganda na rin nga na tinanggal namin siya doon tapos nandun siya sa kapatid ko ngayon. Pero ayun, dahil nga buti naman nasabi mo na nasa kapatid mo siya ngayon. So, paano yung in terms of family dynamics pagdating sa shared responsibility? Kasi ikaw, tsaka yung isa mong kapatid, physically, you guys cannot be in the Philippines na madalas para alagaan yung father nyo. So, paano yung paano yung roles nyo? Ito nga, actually, ito sa totoo lang, ako nagigilty ako eh. Kasi, yun nga eh, parang naiwanan dun yung isa kong kapatid eh. Mangyayari, siya lang talaga yun. I mean, fine, nagpapadala kami ng pera. Na parang naisip ko, tangina, napakadali lang nun, ipapadala mo lang yung pera. Tapos, wala na, set and forget na. Siya, nandun siya, na parang siya yung nakukonsumi doon sa tatay ko. Ayun. Paano nyo yun? Kumbaga, i-observe ng kapatid mo kung ano yung impact sa kanya
na andun yung tatay niya. Kasi may possibility na magkaroon din siya ng stress-related. Ayun, sobrang mas stress siya. So, Ay, actually, yun nga yung sinasabi ko sa kanya. And madalas nga yun, mas lagi ko nga siyang kausap ngayon. Tsaka laging tumatawag yun. Sinasabi, ito yung nangyayari kay Papa. Ganito. Na nangungonsumi dito. wala namang pero hindi, inaaway nakikinig naman yun itong podcast eh. So, yun nga, Cha, check mo yung sarili mo. Baka na ikaw na may na-stress. Pagka na-stress ka. Hindi ko na alam kung ano gagawin natin. Basta Cha, may gamot para dyan. Putang ina, gamot na naman. Pero feeling ko okay lang naman siya. Chill naman siya lagi eh. So, baka kung ako mas kasi ko eh. Mas emotional ako eh. So, siya kasi mas mahaba yung pasensya niya kaysa sa akin eh. Si Chabay, meron ba siyang health watch? Meron. Ayan. Check mo na lang yung BP mo pag tumataas. Feeling ko mukhang okay naman siya. So, naasar lang siya pag minsan-minsan. Oo, parang kanina. Yun. Ito, basahin ko lang yung sabi ni Jupiter Tuazon. Sangayon ako kay sorry, dumigay ako. Sangayon ako kay Boss Ingo doon sa advice niya, health is wealth. Yun lang din ang naisip kong regalo sa misis ko. At sabi ni Jovic Laman o Lamon? Lamon. Pag namatayan talaga ang isang tao, maraming babaguhin ang pain at grief at sa pagkatao natin. Yan. Tama. Tsaka ito, sabi ni JR Kamangon, swerte tayo sa AU kasi maganda ang healthcare dito. If meron terminal illness, actually kasama sa plano ang palliative care kapag tipong terminal stage na. Quality of life na lang. Oo nga, tama. Yun. Meron pa ba tayong hindi na-cover, Ingo? Oras na bang magbasa ng mga comments sa past episode natin? Basta tayo ng comments sa last episode natin. Nakabukas na ba sa'yo, Tristan? Ito, binubuksan ko na dito kasi since live nga tayo, so nakikita nila ito ngayon na ayan. Ito, babasahin ko na. Sige. From the bottom yung basa natin kasi wala, ito. Ba't ganon? No comments yet. May comment to nawala din sa akin eh. Biglang nawala. Alam ko may mga comment to Anong ginagawa nito ni Spotify? Babasahin baka sa phone ko, meron. Wala lang nga tayo sa... Oy, guys, ito. Kailangan. Oy guys, habang niload namin yung comments, para basahin kay Jomar Estueta. First na naman siya. Nice topic. Ito, sorry. Basahin natin yung comment mula sa episode 137, Dear Papa episode to. Masama ba akong anak? So sabi ni Jomar Estueta, first, nice topic at maraming magandang topic sa susunod. Narcissist, pwedeng tama si letter sender pero pwedeng ring mali. Tsaka kung judger siya, baka may something rin sa kanya. Connect ko na lang sa last episode. Magulong pa rin niya, yun. Kahit tingin niya narcissistic yung mama niya. Mamimiss niya rin siya sobra. Pero tama rin na di niya obligasyon alagaan ang mama niya. Yan. Jomar Estueta, di mama mo. Yun. Ito, si Louie. Ang kaligayahan ng nanay mo ay wala sa'yo kung hindi nasa tatay mo. Yung mga ganyang magulang, madalas sarili lang ang iniisip nila. Ang tingin nila sa mga anak, tagapag-alaga, pagtanda nila. Yan lang ang dahilan nila kaya nag-anak. Para sa kanila, investment ang anak. Wow, grabe naman. Actually, tama naman yan. Basahin ko na yung susunod, Ingo Kasi namimiss ko na yung The Broden podcast eh. So, tatayhood type shit. Ayan. Uy, pakinggan ninyo yung The Broden podcast. Tsaka yung Topak and Tantrums. Actually, minamarathon ko sila ngayon.
Tsaka machong chismisan kasi pinopromote din tayo ng machong. Kasi namimiss na ni Ingo yung machong chismisan. Kung nakinig Oo. kayo ng machong chismisan, ganito sa mga nakikinig dito, mag-comment kayo sa sa mga episode ng machong chismisan. Sabihin nyo, Namimiss na Makoy, ni i-guess Ingo. mo na. I-guess mo namang si Ingo tsaka si Tristan. Comment nyo lang yan. Sabihin nyo, i-guess nyo naman yung tatayo dito. Sabihin mo, yun yung ano nyo. Kasi alam mo, si Makoy pare, hindi na ako inaaya niyan ngayong i-guess. Feeling ko, dinamay pa ako niyan ni Makoy pare sa Ay, hindi naman pala kayo hindi naman sila nag-away. Pero Makoy, imbitahin mo naman ako nag-isa sa Machong Chismisan. Para may may traction naman sa ibang Oo. ibang audience. Yan. Oo, Speaking tama. Para naman mapakinggan, makapag-promote naman kami dyan. Pero speaking of conversation, sabi ni Zoom, Tagos sa Puso episode again. Paganda yung episode and conversation nyo, Tristan and Ingo. At ang reply ni Tatay Thank Ut, you. share mo kami. Yan. Zoom, share mo kami Ito, si Bomberong Tristan Islao. Mga Paps, kamusta na? Sa pultong episode na to. Lalo na sa sitwasyon mo, Paps Ingo, medyo nag-progress na din ang dementia ni Mama. And currently, asa ospital pa siya. Pero because of the situation, mas lalo kong na-appreciate ang utol kong babae at sila ni Bayaw. Sila kasi ang nakafocus kay Mama sa ospital. Kasi kaming tatlong lalaking utol niya nandito sa abroad. Lubos na pakikiramay sa katukayong Papi, Tristan, and more power. Salamat mga papas. Pero parang pareho rin kami ng sitwasyon nito. Isang kapatid mo nandun, nag-aalaga sa anak, kasi ikaw nasa abroad. Pareho din. Sabi ni Ekosen, Malamami Divine yung yan kay Sarah G. Yan. So anong mga final thoughts natin dito ngayon, Ingo? Namang wala. Ano yung final? Siguro iniisip ko pa yung ako ito siguro siguro ang sa akin na lang is yung pagmamahal naman pwede naman tong yung pagmamahal natin sa mga magulang natin, sa partner natin, or sa pamilya natin, pwede nating ipakita to by letting go of control para sa safety and comfort nila. Para sa akin yun Kasi nga, ito nga, sa topic natin na yung ilalagay ka sa aged care or ikaw mismo kung gusto mo ba alagaan ka pa ng mga pamilya mo. Siguro yung sa ganong pagkakataon, mapapakita mo rin talaga yung pagmamahal mo kung nawala na ako. Pero yun nga, mapapakita mo yung pagmamahal mo sa pamilya mo para wag nang mahirapan yung loob nila. Mag-let go ka na lang. Or at least para sa safety and comfort nila. Inulit ko lang yung sinabi ko. Ayun. Pero speaking of letting go, siguro yung pinaka isa sa mga practical example ng letting go na yan is kuya ako personally pag matanda na ako, pwede akong kumbaga kung pinipilit ng relatives nyo na hindi, sige, alagaan ka namin. Magpaalaga na kayo kasi ibig sabihin nun, kaya nilang may capacity silang alagaan ka and they don't mind kung anumang hassle. Kasi aminin natin, hassle talaga yung mangyayari dun. Tsaka, yun, kung anumang hassle yung pwedeng mangyari habang inaalagaan ka. The same goes with kapag may cancer ka din and pinag-iisipan mo kung magpapatreat ka ba or hindi. If ang hesitation mo, well ako personally, if ang hesitation ko is financial at hindi yung recovery. Kumbaga, huwag yun ang pigilan na huwag na magpa-treat. Pero kung may pera naman ako and I can spend that much for my treatment, then why not? As long as may mag-aalaga sa akin, and okay doon sa mag-aalaga sa akin.
So, ayun. So, ayan, nakabit na, Ingo. Nakabit na naman ako? Bakit? Okay na. Okay na pala. Ayun, salamat sa mga nakikinig dito sa episode na to. Kung gusto nyo kaming supportahan directly, punta lang kayo sa patreon.com/PapaPatreon. At yun. Tapos meron kaming nasa na yun? Meron kaming Reddit. Punta lang kayo sa reddit.com/r/tatayhoodpodcast para makapag-comment kayo doon na anonymously kung shy kayong mag-comment with your name and all. Tsaka yung mga ibang nag-share doon ng kwento, mag-share lang kayo. Kasi binabasa namin yung mga sulat na yan sa episode. And para kung gusto niyo mag-share ng mga kwento ninyo, yan lang, i-post lang niyo diyan sa Tatayhood Podcast i-post nyo lang dyan sa www.reddit.com/r/tatayhoodpodcast para mabasa namin yung kwento ninyo sa episode namin. Tsaka kung marketing arm kayo ng Enervon na nagpo-post ng random shit sa Tatayhood Podcast, baka naman pwede nyo kaming sponsoran. Oo nga. Kasi nag-post kayo doon, tama bang mag-vitamins tayo lahat? Malamang, tayo mag-vitamins. So, yun lang. Salamat mga papa.